i-share natutunan ko ngayong araw sa ating devotion ni Pastor Russell. So, yung concept po natin today is ang ating concept today is the humble king. So, ang ating Bible readings po ay Zechariah 9. Sabi po, dito po is tungkol to sa prophecy sa pagdating ng Messiah. Pinapakita dito kung sino si Jesus bilang hari, isang hari na mapagkumbaba, mapayapa at naghahat ng pag-asa. Kahit maraming challenges sa buhay, makita natin na may dahilan tayo para magtiwala at maniwala kay Jesus. So, ang ating teaching po ngayong araw, first teaching po natin is Zechariah prophecy of the coming Messiah. So, first, there is a great rejoicing when the Messiah comes. So, sa Zechariah 9, makikita natin na may malaking dahilan para magsaya dahil darating ang Messiah, si Jesus, ang nagdadala ng hope, salvation at bagong buhay. Kaya kahit may problema tayo, pwede pa rin tayong mag-rejoice dahil kasama natin si Jesus. 2. The coming Messiah is humble and peaceful. So, si Jesus ay isang humble at peaceful na hari. Kahit siya ay hari, hindi siya nagmamataas. Pinapakita niya sa atin na hindi kailangan ng pride para maging strong. Sa halip, dapat tayong maging humble at piliin magkaroon ng peace sa pakikitungo sa iba. 3. The Messiah government and peace extend to the ends of the earth. So, ang pagkahari ni Jesus ay hindi para sa isang lugar lamang. Ang kanyang peace at authority ay para sa lahat. Pinapakita nito na si Jesus ay tunay na hari at maasahan natin mapapagkatiwalaan ng kanyang pamumuno sa buhay natin. And for our application, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? First, rejoice greatly in the Lord Jesus Christ. So, araw-araw alalahanin natin ang kabutihan ni Jesus kahit may nagdadaanan tayo. May dahilan pa rin para magpasalamat at magsaya dahil hindi niya tayo iniiwan. 2. Be humble and peaceful like Jesus Christ. So, maging humble tayo sa pakikitungo sa ibang tao. Kapag may misunderstanding o conflict, piliin natin maging calm at peaceful kaysa makipag-away o pairali ng tayo. 3. Practice daily surrender, submit every area of your life to King Jesus. So, ibigay natin kay Jesus ang lahat ng mga problema, plans, relationships, studies, work, at future. Magtiwala tayo na mas alam niya kung ano ang pinakamabuti at makakabuti sa atin sa araw-araw. At maniwala tayo sa Kanya dahil siya yung dapat mamunang sa buhay natin. So, yun naman po ang akin natutunan ngayon sa ating devotion ni Pastor Russell. Maraming salamat po sa